ang gawain ito at higit Panginoon ang pagsishare, Lord God, na imo salita. Salamat at tulong at gabay ng Mga Espiritu Santo. Kaya naman, O Diyos, salamat sa tagumpay na laging pinagkakaloob sa imo mga anak. Ito po ang aming dalangin na ipasalamat. In Jesus' mighty name, lahat may magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Pwede na po kayo makaupo. Sa bawat isa, una sa lahat, ay sa Panginoon. Good morning, Lord. Hallelujah. Kaya din sa mga nanonood sa ating live stream, gandang umaga sa inyo lahat at kaya din sa mga bisita natin. Amen? Sa buhay nila, at maging sa buhay ng bawat isa. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Noong December 17, ako po ay naoperahan at pagkatapos na maoperahan ay nagkaroon po ng nag-request po ang doktor na magpasitiskan. January, noong December pa, meron ng request. Pero ang tagal po ng proseso bago ako masitiskan kasi yun, nagkantabay kami sa PDX at salamat sa Panginoon. Kahapon po ay nasitiskan ako. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay 4 na opera na. Pero buhay ang Panginoon. Amen. At meron pa siyang plano sa aming aming pagsama-sama ng mga pastor sa Tayabas. Ay, pastor, meron ka pang mission. Amen. Meron ka pang gagawin para sa ministeryo ng ating Panginoon. At yun mo po talaga ang aming desire, patuloy na magamit. Amen? At ganoon din naman ang mga Kristiyano, ano po ang iyanay sa buhay, ay gamitin ng Panginoon. Kaya po ba kayo nandito? Amen. Gusto niyo magamit sa Panginoon? Amen. Yan. Dapat malaman natin ang layunin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, tayo gamitin mga bahagi sa misteryo na iniwan niya dito sa lupa. Kaya sa buhay ko, ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat marami ng mga testing, mga trials sa dumating. Pero sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon ay nandito po ang inyong kulidon para gamitin, i-share ang salita ng ating Panginoon. Okay, ang ating pong pag-aralan ay sa Aklat ni Job. Mababa ito. Ilan po ba yung chapter ang Aklat ni Job? Ilang po chapter? Wala yata nagbabasa. Nagbabasa pa ba kayo ng Biblia? Baka ang ating desire ng ating puso ay sumiba na lamang. Ay di magaganap ang kalungkutan ng Diyos sa buhay ng bawat isa kung ang desire lang ng ating puso ay makasimba tuwing araw na linggo. Tama po ba tayo doon? Kaya pagka kayo magbabasa sa Biblia, ay po ipalabas ang Biblia, bagong advance kayo sa ating pong pinag-aralan. Ano nga bang ating pinag-aaralan? Commitment. Ang ganda ng topic, ang sabi ng mga pastor, pag ganyan topic eh, pastor, ang ganda ng topic nyo. Yan. Commitment. So, pinag-aralan natin, marami na tayong mga napakinggan. Lalo na yung nag-google na YouTube. Amen? Kapag ka kayo nag-google, nag-YouTube, maging advance ang inyong pong kaalaman patungkol po sa ating tinangalakay patungkol sa commitment. 1 Kings chapter 8, verse 61, ano sabi doon? Yung ating pag-commit sa Panginoon, dapat ang sabi doon ay buong puso. Buong puso. Yan ang pamantayan ng Diyos na hinihingi sa bawat isa na ang buhay ay mag-commit sa ating Panginoon. Basahin na po natin yung ating text ng Job, Aklat ni Job. Yan.
Verse 1, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaki yun ay walang kapintasan. Tanda po natin, yung katangian po na mababasa natin sa buhay ni Job. Walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan. May isinila sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ay meron din 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkakatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod. Kaya ang lalaki ito ay isang pinakadakila sa lugar ng mga taga-silangan. Napakayaman po ni Job sa gitnang silangan. At ang kanyang mga anak na lalaki ay laging natutungo at nagdaranos sa pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang araw. At sila ay nagsusugo at inaanyahan ang kanilang mga 3 kapatid na babae upang kumain at uminom na kasama nila. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Job at pinagbanal. Siya ay maagang bumangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinunog ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, maaaring aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Job. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap sa kanilang mga sarili sa Panginoon, at si Satanas ay dumating din naman kasama nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagparuot parito sa lupa. At sa manhig, manaog doon. Yan po pala ginagawa ni Satan. Umakyan at manaog. Amen? Kaya tinawag po si Satanas na sabi nga ay kadasumbong. Yan. Verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kapalit? Hindi ba tinalikuran mo siya at ang kanyang sambayan at ang lahat ng mga nasa kanya sa bawat tao? Pinagpala mo ng gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo sila ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susupay ka niya ng mukha. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Balit, huwag mo lamang siyang pagbuhatan ng iyong kamay. Sa iyong umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Sa verse 21 na lang po, naktaon po natin. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang bumawi, ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job at pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Hindi pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Commitment. Ilang topic na po ba tayo patungkol sa commitment? Pang-apat na ito, commitment. Marami tayong napag-aralan. Amen? Nalaman natin ang kahulugan ng commitment. May kausap po ba ako? Alam niyo po, ako po'y tumatayo sa inyo
Bagamat pangkalahatan, pero sa kalalagayan, personal po kayong kinakausap. Amen? Ganun lang naman talaga yun eh. Personal. Okay? Ang sabi nga, ang commitment ay katulad ng pag-asawa o mag-asawa o pag-asawa. Di ba? Kapag ikaw ay nagpasya na magpakasal, ay bakit natin doon papasok ang commitment. Kaya kung titignan natin, ang mga tao sa mauban ay bakit natin ayaw nila mag-asawa kasi ayaw nila ng commitment. At sa ating panahon ngayon, marami ayaw mag-asawa dahil ayaw nila ng commitment. Kaya ano ang ginagawa ng mga tao dahil ayaw nila ng commitment, naglilipin. Kaya marami ngayong mga babae nagbubuntis na hindi kasal. Kaya napakaganda na magkaroon ng wedding pasal. Para yung mga hindi nagpapakasal, pakasal. At hindi ba, handa nga kasi bisa lahat na kay pera. Okay. Papasok ang commitment. Kaya napakalaga minsan sa buhay ng bawat isa, sa mag-asawa man yan, at sa mag-asawa, napakagandang makapakinig patungkol doon sa mensahe ng kasal. Amen? Sasabihin ng pastor, kayo ay magsasama, ay hirap at ginhawa. Sa kasaganaan, sa karamdaman, amen? Sa kasaganaan, kahirapan kayo magsasama. At madalas salita, pag kayo pumasok pag-asawa, kamatayan lamang ang pwedeng maghiwalay sa inyo. Amen po ba kayo doon? Hallelujah. Kaya, yung ano po, ang commitment. Katulad din po ng sa aming buhay. Oras po na ang isang tao ay makipag-isa kay Kristo. Amen? At nagpasya na siya sumunod sa pamagitan ng bautismo, doon nagpasimula ang commitment niya sa ating Panginoon. Dapat malino sa atin nung tayo ay nagpasya sumunod sa Panginoon, tanggapin niya. Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo ay nagpabautismo. Amen? Nang bautismo ay isang pagpapasya na susunod sa ating Panginoon. Kaya dapat mapanghawakan ng isang Kristyano na taglay po niya yung kasabihan, no retreat, no surrender. Katulad ng kasabihan ng mga militar. Amen? Walang atrasan, tuloy-tuloy. Walang pahinga. Ang paglilingkod sa Panginoon, bilang ikaw ay nag-commit ng iyong buhay sa Panginoon. Amen po ba kayo? Kaya titingnan natin ang ating binasa. Dahil kung i-share sa inyo po ang halimbawa ng isang taong nag-commit ng buhay sa Panginoon. At yun ay walang iba na ating makikita sa buhay niyo. Amen? Nakita natin yung pagtitiis, mga pagsubok na naranasan ni Job sa kanyang buhay. Nagawa niya, napagtagumpayan niya yung mga pagtitiis na yun. Kahirapan yun dahil siya po ay mayroong tunay na commitment sa ating Panginoon. Amen. Totoo po ba yan? Sa ating mga buhay, tayo ba ay tunay na mayroong commitment sa Diyos? Hindi commitment, commitment. Hallelujah. Okay. Nagtiis siya. Makikita po natin sa ating binasa, siya po ay napakayaman. Amen. Base sa ating binasa. Pero, siya po ay napakayaman sa kaklasilanan na kung saan, ang sabi doon, siya yung napakayaman. Binasa natin yung siya po ay may 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 1,000 baka. Hindi mo na lamang pagkain kayo merong, huwag na nga 1,000. 5 baka na na lamang sa palwati kayo napakayaman mo na. Amen. Hallelujah. Nasabi doon, ang mga asno niya at ang mabigat doon sa kanyang buhay, nakaranas siya na mawala yung kanyang 10 anak. 10 anak na ba sa Biblia? 10 nga bang anak? O, tingnan na lang. Parang nagdalaman niyo ako yung baka sabihin niyo, naghahanap na. Diba? 7 lalaki, ang 3 anak na babae. Lahat ay nawala
wala ang mga bagay na yun. Hallelujah. Okay? Kung titingnan po natin dito sa ating binasa, lahat, ang sabi nga, mga namatay pa nga yung kanyang mga tagapag-alaga. Ang sabi dito ay sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, nanatili pa rin tapat si Job sa Diyos. Amen? Hallelujah. Okay. Paano kaya napagtagumpayan ni Job yung mga bagay na yun? Siyempre, number one, siya ay mayroong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Nung pasimula sa kanyang buhay na siya ay mag-commit sa Panginoon, kasabay nito yung pagtitiwala sa Diyos. Amen? Sa verse 21, hanggang dito, makikita natin dito na pagkatapos nangyari sa buhay ni Job, nasabi pa rin niya, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang babaw. At ang kasunod na sinabi niya ni Job, na makikita natin sa ating binasa, purihin pa rin siya. Amen? Nakakapagpuri pa rin. Alam niyo, ito mabigat sa mga Kristyano ay, madali lamang magtaas-taas ang kamay. Amen po ba kayo doon? Madaling sumayaw. Pero pagka dumating sa kanyang buhay, yung matinding problema sa kanyang buhay, para bang sa buhay ng bawat isa ay napakahirap na sa kanyang magtaas ang kamay. Isa para may kulati, may taas-taas. O, di ba? Hello? Maraming hindi makapagtaas ang kamay. Dadako ng church, minsan ay para mga pilay, lupay-pay, ayan. Hallelujah. Pero si Job, ang sabi niya, purihin ang ating Panginoon. Amen. Meron siyang pakiniwala. Ano kaya kung kayo yung makaranas na katulad ni Job? Masabi, pakayanin sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Hello? Baka murmuring ang lumalabas sa atin at pagreklamo. Hallelujah. Pag magpagtitiwala ka sa ating Panginoon, ang sabi nga, at alam mo, yung plano ng Diyos, kung bakit dumarating yung mga bagay na yun, masasabi mo pa rin, purihin ang ating Panginoon. Amen? So, siya po ay makita natin na siya po ay nagiging matatag sa panahon ng pagsubok. Amen? Siya po ay matatag sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga testing, trials, nagiging matatag pa rin si Job. Alam niyo po sa ating buhay, bilang mga Kristyano, mayroon pong tinatawag na physical testing, emotional testing. Amen? Marami po spiritual testing. Dapat alam natin yun. Amen? At sinabi ni Pablo, dapat hindi tayo lalang doon sa mga, hindi tayo hagad doon sa mga lalang na Diablo. Amen? Kung titingnan niya natin dito sa buhay ni Job, sa nangyari sa kanya, chapter 4 ng Job, bakit na natin kung tayo po'y palabas sa nangyari kay Job, alam niyo po, matinding pangyayari na ginawa ng apat niyang kaibigan, sinisin niya si Diyos, pinagre-repenta niya si Job. Kaya ka nagkasala, kaya ka nagkaganyan. Ang sabi doon dahil sumusuway ka sa Diyos. Pinagpinta nga pagpasuway, pero makita natin, sa buhay niya, sa ating binasa, si Job ay walang kasalanan. Siya ay matuwid sa harap ng ating Panginoon. Lagi po ba kayo? Amen! Kaya minsan, pag tayo'y dumara sa kahirapan, minsan mayroong mga tao na nagsasalita kagad. Kasi mga tao kalimitan ay advance ang kaisipan. Mentality judgment. Amen po ba? Yan yung kahit mga Kristyano, maraming mga kaisipan na mentality judgment papaghatol. Katulad ng apat na kaibigan ko. Pero anong magandang katangian bakit natin kay si Job? Si Job po ay nanatiling tahimik. Amen?
Hallelujah. Pangalawa, nasa ko sabihin sa inyo, bakit napagtagumpayan ni Job ang mga pangyayari sa kanyang buhay? Pangalawa po, si Job po ay mayroong pagkakontrol. Sa verse chapter 2, verse 9, hanggang 10, makikita natin doon ay ang asawa po ni Job po ay namungkahi. Ano sabi ng mungkahi ng asawa ni Job? Itakwil mo lang yung Diyos at mamamatay ka na. Sipin mo nga naman sa nangyari kay Job. Lahat, nawala. Pati na yung kanyang kalanangay, ang physical niya. Nagbukod-bukod kasi si Job. At nung nagbukod-bukod na, ang katawan ni Job, dumating na 4 na kaibigan. Ang sabi ng Bible, dahil sa pagbukod-bukod na yon, hindi makilala nung 4 na kaibigan si Job. Matindi. Sumpay mo. Ito yung mungkahin ng kanyang asawa. At ang sabi doon, ni Job, tatanggap pa lamang tayo ng mabuting bagay sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama. Oh, diba? Hallelujah. Purihin natin Panginoon sapagkat makita natin dito yung pagpapakita kahit maraming mga naririnig tayo. Tayo po ay natiling tahimik. Amen po ba? Isa kasi pag kami mga tao na nga punong-puno ng problema at kahinapan, karamihan sa mga tao, gulong-gulo ang isipan. Hindi kalmado. Tama po ba? Amen po ba? Pero pagka nasa iyo ang kapayapaan ni Kristo ng ating Panginoon, kalmado ka kahit anong sitwasyon, na mahirap na sitwasyon na maarating sa iyong buhay. Amen. Lalo't higit alam mo na kasama mo ang Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Laging kalmado. Kaya bang pansin natin sa buhay ni Job, meron siyang self-control. At nasa kanya yung fruit of the Holy Spirit. Diba? Isa sa bunga ng banal na Espiritu ay pagkakontrol. Nagkakontrol siya. Amen? May pagkakontrol. Pero minsan, sa mga buhay Kristyano, kapag may problema, may mga pagsubok sa buhay, nalalaglag yung bunga. Ano yung bunga? Nalalaglag yung bunga na Espiritu. Amen? Hallelujah. Puri na. Hallelujah. Naiintindihan ko bakit kaya talahay. Nakikinig ba lahat? Wala akong makakaiwas dito sa ating pinag-usapan. Lahat tayo po ay daranas. Amen po ba? Na mga kahirapan, mga pagsubok, kapag mayroong purpose ang ating Panginoon kung bakit pinangyayari niya sa ating mga buhay yung mga bagay. Amen? Laging handa. Alam mo naman, ang mga Kristyano laging handa. Amen po ba? Dapat laging handa. Pagsubok. Sa pangalawang pagbalik ng ating Panginoon, naghahanda natin siya. At pagka mayroong dumarating ng pagsubok, isipin natin, doon sa pagsubok na yon, isipin natin na mayroong magandang bagay na gagawin ng Diyos. May purpose. Amen! Hallelujah! Salamat sa... Naalala ko yung siyang pastor, nasabi niya, para daw mayroong pagkukontrol at hindi siya yung madala, dapat ay kung halimbawa mayroong siyang hindi may kausap na kung saan ay talagang meron dating, ang sabi niya ay siya daw ay umiinom ng tubig. Para di mapunta nila. Kasi tayo kasi pag isang tanong isang sagot. Kaya nila pag mga Kristyano, lalo na po maraming alam, di ba? Isang tanong, isang sagot. Depende sa ating isa. Alam ko ba? Pero maganda, doon sa panahon, halimbawa na mayroong mga dapat mag-control, isipin natin yung mga bagay na tayo ay makakapag-control pa. Siyempre, alam natin, salita ng Diyos. Amen? Ang lagi natin lalagay sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya kung titignan natin dito,
si Job ay dumanas ng mga pagsubok. Ano kaya sa ating buhay? Kung dumating kaya sa atin yung mga kahirapan at mga pagsubok na yan, ano kaya yung ating magiging attitude o sarili? Di ba? Minsan di ba yung attitude eh? Maaring magalit ka. Maaring magreklamo ka. Ganyan tao lagi. Ang tao ko sa talagang masalitaan. Pero napakaganda na magreklamo, magalit ka. Ang maganda, ano sabi doon? Tumahimik ka. Hello! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa Job chapter 5, verse 17, ang sabi doon, marami kasi salin na pinapunta natin dito. Ang sabi doon ay magsaya daw. Magsaya kapag dumarating ang kahirapan. Dito naman sa salin natin binasa, sa Job chapter 5, verse 17, ay makita natin doon ay magsaya doon sa unay, magsaya. Dito naman sa salin na ito ay mapalad. Bakit kaya mapalad? Ay tama lang yung sinabi ng 1 Peter chapter 4. Mapalad kayo, mapalad ang isang Kristiyano na kung saan ay pinag-uusig. Mapalad ang isang Kristiyano na kung saan ay dumaranas ng pag-uusig o kahirapan at mga pagsubok. Sapagkat pagkatapos na ikaw ay subukin, ang sabi daw na ikaw ay tatanggap ng putong ng buhay. Amen? May purpose ang Panginoon. Kaya sabi dito, sa Hebrew chapter 12, verse 7, ang sabi doon, pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Sinasaway niya. Amen? Para ba sa magulang? Ang magulang, pagka merong anak na pasaway, ano po ang ginagawa? Nasabi ng Bible, Hebrew chapter 12, pinapalo o dinidisiplina pabisan-bisan. Sa ikatututo. Sabi nga, tama po, kasi sabi doon sa kawitan, sabi doon ay, yun daw, saway na natago ay hindi pagkapakita ng pagmahal. Di ba? At yung saway na hayak, yun ay pagpapakita na minamahal mo ang tao o ang anak mo dahil ayaw mo na siya mapahama. Eh pagka tayo sinasaway ng ating mga magulang, dapat tayo ay pasaway. Amen. Huwag magkatampo. Amen. Huwag magagalit. At isipin na ito ay siya ay katututo, katutuwin. Parang niya. Kaya ang isang magulang, walang hinagal sa kanyang mga anak, kundi mapahuti. Tama ba mga bata? Ganyan din sa ating mga young adult. Ang Diyos, tayo po ay pinapalo dahil nais na tayong tuwin, lalo na kung tayo ay sumasala na sa ating direksyon. Amen? Hallelujah. Tingnan natin sa chapter 13, verse 15. Kaya sabi ko sa inyo ito ay hanggang chapter 42. Ano makita natin dito? Verse 15. Sabi nito, bagamat ako'y patay niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Gayon may ipagtatagal ko ang aking mga lakad sa harapan niya. Ang sabi na, makita natin dito, sa buhay ni Job, meron siyang paglalaan ng kanyang buhay. Ang paglalaan ng kanyang buhay, sabi, kahit hanggang sa kamatayan. Alam mo din yan. Di ba? Ang paglalaan niya hanggang sa kamatayan.
Hallelujah. Ano kaya? Pero nais kong ulitin yung tanong sa inyo. Sino ba talaga ang nagkomento ng buhay sa Panginoon? Amen. Ang tanong doon sa mga nagkomento ng buhay sa ating Panginoon, habang buhay pa ang inyong paglalaan ng buhay sa Kanya. Amen. Hallelujah. Walang bawian. Diba? Pag ikinagpasya na magtalaga o na kung saan ay nagpasya ka na italaga mo yung buhay sa ating Panginoon, habang buhay na yan. Wala nang bawian. Yan ay tuloy-tuloy. Amen? Kaya nga, ito yung naranasan ko sa aking buhay. Siguro, doon sa 4 na opera, ako ay namatay. Siguro po, masasabi ko na, ako'y nabuhay. At doon sa ikinabuhay ko sa Panginoon, sa mundong ito, talagang nailaan ko na ang buhay sa Panginoon. Pero, para sa akin, siguro, at isa ng puso ko, mamatay na ako, na naroon na nakalaan sa Diyos yung aking buhay. Kaya kahit medyo may nararamdaman, pero mga hindrances sa buhay, at marami yung sabi, huwag na daw masyadong mag-left o maghayo, na parang ganon, sa mga gawain ng Panginoon. Diba? Pero, dahil nga sabi ko, dahil ang aking paglalaan ng buhay sa ating Panginoon, habang buhay, siguro mamatay na ako na sa sitwasyon ko na gano'n. Amen? Hallelujah. Hindi kaya pigilin. Mga pagsubok, kahirapan, mga hindrances sa buhay. Amen? Sapagkat naunwa ko, ang paglilingkod pala sa Panginoon, sa ginawa kong pagkatalaga ng aking buhay sa Panginoon, hanggang ang aking commitment ay hanggang kamatayan. Diba? Sabi niya, ang commitment ni Job hanggang kamatayan. Na sabi daw, kahit ako'y patayin. Niya. Diba? Kaya nga kung makikita natin, nakabigbigay ng hamon sa buhay ng bawat isa natin, yung buhay ni Job. Kaya maganda tayo para basahin. Mag-aaral sa mga karakter ng Bible. Pag nag-aaral kayo, palabasa kayo ng mga karakter sa Bible, matatabi sa inyo. Amen! Hallelujah! Nung isang araw, salamat sa Panginoon at ginamit tayo, ang inalingkod sa kids. Tama-tama, may mga kabataan. Kumbaga, doon sa pagkasama-sama ngayon, ay dadala sa mensahe ng mga kabataan at naidala sa atin. Amen! Hello! At nung pagkatapos ko magsalita, may mga pastor na nagbigay ng encouragement sa akin, Pastor, gagamitin ka pa ng Panginoon. At yun naman talaga ang desire ng aking puso na lahat ng lihim o panukala ng Diyos, gusto ko sa aking paglilingkod ay hindi mailingid sa lahat ng tao. Kaya minsan, ang inyong pastor, pag nagpipreach para seryoso. Dahil totoo naman, seryoso naman ang sa atin eh. Seryoso siya sa tao, sapagkat seryoso siya na ayaw niyang ang tao ay mapapunta sa impyerno. Hindi po ba? Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng lahat. Amen! Kaya purihin natin Panginoon sa mga kapatid na talagang naglaan ang buhay sa Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya hindi mo magandang malakaran po natin sa ating pagpatuloy na tayo ay meron totoong commitment, meron tayo totoong paglalaan ng buhay sa ating Panginoon. Hallelujah! Si Job po ay makikita natin, sabi ng banal na kasulatan na makikita natin dito, ang Diyos ay may kapangyarihan bumuo ng buhay at magbigay ng buhay. Amen? Hallelujah! Kaya, ang kailangan lang natin sa ating buhay ay yung lubos na pagtitiwala sa Kanya. Amen? Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6, sabi doon,
ipagkatiwala mo sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon buong puso. At huwag kang manangan sa sarili karunungan kaalaman, sapagkat ang ating kaalaman, ang ating kaisipan ay may limitasyon lamang. Kaya hindi dapat nating pagtiwalaan yung ating karunungan, kaalaman, may limit lamang ang isip at tao. Kaya sabi ko dapat ay tayo ay magtiwala na pupuso sa ating Panginoon. Amen po ba? Tema natin ang commitment ni hope. Sa Job chapter 19 verse 25 hanggang 26, hallelujah, chapter 25. Chapter 19 po pala, sorry. 19 verse 25 to 26. Ang sabi po dito, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas niya ay tatayo sa lupa. Amen? Alam niya sa ating pabinasa na ang Diyos ay buhay. At dahil, ang sabi nga, ang Diyos, kaya pininiwala talaga ang Diyos ay buhay. Ha? At dahil ang Diyos ay buhay. Amen? At ang sabi doon, tayo naman ay mabubuhay. Di ba sabi ng Panginoon sa John chapter 11 verse 25-26, ang sino mang sumpalatayo sa akin, bagamat mamatay, ay bubuhayin ko sa huling araw. Amen? Tawa yung pagkaalam ni Job. Kaya siguro bakit natin na naging malalim ang kanyang commitment sa ating Panginoon, talagang malawak yung kanyang kaalaman patungkol po sa Diyos. Sa ibang salita ay bakit natin kung bakit naroon yung kanyang commitment dahil kilala niya ang Diyos. Kaya pagka kilala natin ang Diyos, lalalim pa yung ating commitment sa Kanya. Amen? Sino bang gusto lumalim pa? Ang pagkakilala sa Panginoon, lahat po pala ay nagnanais na lumalim pa ang pagkakilala. Dahil sa mamagitan ng ating pagmumulay-mulay, pananalangin, patuloy ng pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Lalalim ang pagkilala natin sa Diyos, at dahil tuloy natin, may tatalaga natin ang buhay sa Kanya. Amen? Wala naman talaga ang ating tungkulin sa lupa. Alam niya, sabi nga rito, yung pangako ng ating Panginoon, alam natin yun. Dapat talagang Kristyano, yung pangako na kahit tayo mamatay, tayo ay pupuhayin ng ating Panginoon sa lupa. Hallelujah! Amen? Ang kailangan lamang sa atin ay magkaroon tayo ng kailangan lamang sa ating buhay bilang nagkumit ng buhay sa ating Panginoon. Kailangan lamang na tayo ay magtapat katulad niyo. Kasi nakita ko sa buhay no, pag pala tapat ang isang Kristyano, ipinagmamalaki ng Panginoon. Kita mo ba yung di ba? Ano kaya? Ikaw kaya ipaniwala na sa iyong kalalagayan, may pagmamalaki ka ng Diyos. Ano kaya? Alam mo kaya na pwede kang ipagmalaki ng Diyos sa harap ni Satanas? Kita mo naman yung aking lingkod, wala siya katulad. Tapat. Amen? Kaya yun napakaganda eh. Kapag ka isang Kristyano tapat, tiyak na tayo ay may papagmalaki ng Diyos sa harap ni Satanas at sa harapan ng maraming tao. Amen! At bakit natin
Ang sabi nga, pagkatapos ng pangyayari ni Job, yan. May pinlago din dito. Bagamat buong chapter ay ginawa natin. Amen? Sa Job chapter 23 verse 10. Hallelujah. Sabi dito, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasuko, ay lalabas akong parang dito. Yan. Ang dano. Hallelujah. Pagkatapos ng pangyari, nasubukin ng Panginoon si Job, ang sabi ni Job, lalabas yung kanyang panampalataya ay tulad ng isang ito. Kaya may purpose. Amen. May purpose. Hallelujah. Ang nais ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, tayo po ay natadalisay. Lilitaw kung anong karats yung kwento yun. At si Sister nasa pala, no? Nasa gintuan si Sister. Di ba? Ano ba yung mataas na karats ng ginto? Siguro sa atin, mataas yung 24. Mahal na rin yun. Kahit mahal, kakang nakakabili. Kaya kalimitan, abin-abibili ng tao yung mababang karats ng ginto. Amen. Pero ang pamatay ng ating Panginoon, mataas na karats ng ginto. At maging mataas lamang ang karats ng ginto kung tayo ay nasasanay sa ating pong buhay na mga testing, mga pagsubok, kahirapan, doon lalabas talaga kung anong uri ng panampalataya meron ka. Naalala ko pa din yung istorya ng patungkol dito. Para daw mabago ang relo yan. Para dumami, tumasang balyo, sabi kinakailan daw babasahin yun. Story ng isang mangaral. Amen? Sa buhay ng tao ay mahirap yun. Ang sabi, dinudurog, binabasag yung mga bagay sa ating buhay para lumabas yung totoo. Kaya yung pagdudurog ng Panginoon, masakit yun. Hello? Pero, pag kaya nga napakalaga yung sa Kristyano, yung handang padurog. Amen? Handang pabasa sa buhay Kristyano, mayroong durugan. Kung matitigas ang puso, matataas ang pride, ang Diyos ay nititigil hanggang hindi niya madurog yung mataas na puso. Naiwala ko ba kayo? Hindi siya titigil sapagkat hindi pasok sa pamantayan ng Diyos yung mga mapagmataas, mga matitigas sa puso. Amen? Sapagkat hindi niya, kung may matigas sa puso, hindi niya talaga may ibigay sa Diyos yung kanyang commitment na hinihingi ng ating Panginoon buong puso. Amen po ba? Narito po ba kayo? Trabaho lang po. Amen? Hallelujah. Okay? Pray na ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ito, napakaganda naman na. Ang sabi sa Hebrews chapter 4, verse 15. Ang sabi ng Panginoon, naunawaan ng Diyos at naintindihan niya yung ating mga problema, yung ating mga nararamdaman sapagkat na parito sa mundo, naging kagaya din niya, naranasan din niya yung naranasan natin. Amen? Bilang si tao. Bilang siya ay nagkataon tao. Ano pa? Sa verse 23, makita natin doon na ang sabi doon sa pagkatapos ng mga pangyayari sa kanyang pagbuhay, ay makikita natin na si Job po, siya po ay tumanggap ng reward. Amen? Hallelujah. Kaya sa ating pagbuhay, tayo po ang purpose, layo din ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng pagsubok sa pamilya, sa financial na bagay. Amen? Sa community, pagsubok sa church, sapagkat ang Diyos ay mayroong divine purpose sa buhay na mga. Hindi po yung wala naman. Amen? Nakikita niyo po yung ating pinag-aralan. Yung buhay ni Job. Amen? Kaya siguro,
kung meron mga pagsubok na dumating sa ating buhay, hindi pagsubok na hindi kagaya ng pagsubok kay Job. Bakit? Wala mo tayong ganun kayang kayaman, di ba? Maaari, mga sakit. Minsan ay namatay tayo. Di ba? Katulad ko, namatay rin ako ng asawa. Katulad ng brother, namatay rin ng asawa. Bago ko siya. Ay, di ko siya pinakikilala siya binata. Di ba? Wala. Lahat ng area at itong buhay, papakailaman ng Diyos. Amen? Hindi tayo makakaiwas. Kaya napakaganda rito, pag kami mga dumating na mga ganong mga bagay, tanggap lang. Lord, salamat po sa pagmamagay. Ano sabi, kaya natin ito, di ba? Kaya. Ano mang kahirapan yan? Eh, sabi, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya. Lalo tingin, alam natin na siya ay tumutulong, handang tumulong sa amin. At naunawaan niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa amin. Sabi ito, ang lahat ay nawala sa Kanya. Bilang pagbabalik-anan. Nagsuffer si Job. Siya ay nagtiis. At sa huli, makita natin, pinagaling siya ng Panginoon. Di ba? Ibinalik ng Diyos ang mga nawala sa Kanya ng doble. Nagkalat pa sila 10. Siguro hindi pa itong mga senyor. Hindi pa senyor. Ay kami, senyor na eh. Hallelujah. Ano? Ay, ibabalik pa rin ng Panginoon. Kahit ibalik ng Panginoon dahil noon kasi talagang mahaba ang buhay ng tao. Amen? Ibinalik niya yung 10 anak na nawala sa Kanya. Hallelujah. Ito ay dahil sa commitment ni Job sa ating Panginoon. Kaya pagka meron mo commitment ka sa Panginoon, merong malaking bagay o may malang bagay na maaring mangyari sa iyo na po pwedeng ibalik ng Diyos kung ano mga bagay sa iyong buhay naman. Amen. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pagtatapos. Tuloy-tuloy po ang ating pagkukumit ng buhay sa Diyos. Walang bawian. Kaya nais ko lang liwanagin sa inyo, nung kayo mag-decide na magpamautismo sa tubig, doon nagpasimula ang commitment sa Panginoon. At yung simbolo ng bautismo sa tubig, yun ay, kahulugang pa po nun ay, ikaw ay nakapag-isa kay Kristo. Amen? Hallelujah! At ang sabi nga, ilan tayo nakapag-isa kay Kristo, kaya natin. Amen? Kaya natin, ang mga pagsubok na yan, makakarating yan. Kaya, sabi nga ay, sa pagsubok, pagka lumating na, gawin natin itong isang kaibigan. Amen? Na makatutulong sa atin para mag-mature, lumago, mag-mature ang ating pagkakilala sa Panginoon at lumago yung ating pananampalataya. Sige po tayo mawit isang muli, hindi naman masama na lagi po natin itatalang ating buhay sa Panginoon. Napakalaga na ang buhay natin ay laging nakalaan. Lalo sa ating panahon ngayon. Sabi nga ng Bible, hindi natin dapat ipagmalaki ang araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay hindi mo alam ang baga. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord, yan. Didikay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang buhay ko'y pinagtawad sa
maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Kaya sa pagpupuri ay sa'yo ibibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso ko'y inilagay. Sabihin ko natin, tinawag mo. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Pinili mo mula sa karamihan. Ang buhay ko'y pinatawad sa kasalanan at pinagpala mo lubusan. Kaya naman ang buhay ko'y sa'yo'y iaalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Kaya sa pagpupuri ay sa'yo ibibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso ko'y inilagay. Kaya naman ang buhay ko'y sa'yo'y iaalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Kaya sa pagpupuri ay sa'yo ibibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso ko'y inilagay. Salamat ako'y tinawag at sa puso ko'y inilagay. Salamat ako'y tinawag at sa puso ko'y inilagay. Yes, Lord, hallelujah. Bless your holy name, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, na kami po yung tinawag, Panginoon. At iniukit mo, Panginoon, ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, mga mabuting bagay, Panginoon, na pinagdala mo sa amin upang ikaw, O Diyos, ay patuloy na purihin, O Diyos, paglingkuran, Panginoon, mahalin, O Diyos, ang buong puso, buong pag-iisip, at ng buong kalakasan, Panginoon. Salamat sa pagkatigaw, Panginoon, ang unang nag-commit ng iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At narito kami, Panginoon, patuloy po namin kinukumit, Lord, yan, ang aming sarili sa iyo. Na ikaw na nga, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Maganap, O Diyos, ang kalooban mo sa aming buhay bilang kami po tinawag, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, meron kaming ministeryo, Panginoon, na gagampanan. At yung po, Panginoon, ang alam po namin na layunin kung bakit tinawag mo ang bawat isa. Gamitin para sa iyong kalulatian, Panginoon. May pagpatuloy, O Diyos, ang ministeryo na iniwan mo, Panginoon. May pagpatuloy, O Diyos, hanggang sa iyo pong pagbabalik, Panginoon. Gamitin mo kaming kamay, Panginoon. Upang ikaw, O Diyos, ay buhay, ay makagawa, Panginoon.
Maabot pa, O Diyos, ang maraming tao upang sila man, Panginoon, ay mag-commit din, O Diyos, ng kanilang sarili sa iyo. Maparangalan ka, Panginoon, ng pagmitulan. Salamat, O Diyos, na magagawa po namin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo na nasa amin. Gamitin na po ang bawat isa, Panginoon. Gamitin niyo, Panginoon, mayroong karunungan ka naman upang lumakad, O Diyos. Ayon, Panginoon, sa iyong pong mga nais, O Diyos. At ganyan, Panginoon, ang kabuuan ng iglesia nito, Panginoon, ay maging makapangyarihan. Nakaka-epekto, Panginoon, nakakapagbigay ng influensya, Panginoon, sa kapaligiran, sa aming mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, O Diyos. At hindi tumigil, Panginoon, ang bawat isa hanggang hindi nagaganap ang layunin ng iyong pagkatao sa atin. Gamitin mo ano ang kapangyarihan, Lord, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa mga kapatid ito, nag-commit ang buhay sa iyo. Hayaan mo dahil ang kanilang pag-commit ang kanilang buhay ay tuloy-tuloy, O Diyos. Hallelujah. Tuloy-tuloy, Panginoon, nais sa Panginoon sa paglilingkod sa iyo. Sa pamagitan ng tuloy-tuloy na paglilingkod, mag-aalab, mag-apoy, O Diyos, ang buhay, pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, salamat po sa iyong salita na sa iyong basihan, Lord, ang aming buhay, Kristiyano, Panginoon. Basihan, Panginoon, may dumating pa mga trials and testing, Lord, hindi po kami, hallelujah, mag-iba, Panginoon, hindi kami magbago, kundi kami, O Diyos, ay makapagpatuloy na nakatayo. Amen. Hallelujah. Sa pamagitan ng iyong gabay sa aming mga buhay. Maraming po salamat, O Diyos. Maging sa pinakita mong halimbawa sa buhay po ni Job, Panginoon, na pagtagumpayan po niya ang lahat ng mga kahirapan. Lord, yan, at ang gandang bagay na ginawa mo sa kanyang buhay, sa kahuli-huliyang hibla na kanyang buhay, pinagpala mo ng higit pa ang kanyang buhay. Hallelujah. Mangyari, Panginoon, ang iyong pong nais at plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya maraming Panginoon, salamat po na ang iyong pong paghahari, pagkukontrol, Lord, yan ay sumaamin, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ng sabi ng Amen. Praise the Lord.